Ella, nanawagan nga ang Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na pangalagaan ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagpigil sa mga mapanusol na maaaring manggulo sa mapayapang mga demonstrasyon sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Rapsatis Jr., walang matinong organizer ng kilos protesta ang magpaplanong gawing marahas ang kanilang demonstrasyon at ilagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang mga kasamahan. Sinabi pa ni Chief PNP na tungkulin ng lahat na tiyaking mananatiling payapa ang mga legal na pagtitipon simula hanggang sa matapos ito. Ang panawagan ng pinuno ng PNP ay kasunod ng pag-aproba ng pamahalaang lungsod ng Quezon sa mga permit ng 3 grupo para magsagawa ng mga kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa July 27 kasabay ng zona ng Pangulo. Ang mga grupong nabigyan ng permit ay ang Bagong Alyansa Makabayan, Sanlakas at Better Brighter. Mahigit 20,000 na security personnel naman ang ipapakalat para sa naturang okasyon habang nakikipag-ugnayan ng pulisya sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa pamahala ng trapiko. Inatasan din ni Chief PNP ang lahat ng pulis na nakatalaga sa seguridad ng zona na mahigpit na pairalin ang maximum tolerance, sundin ang mga itinakdang protocol sa crowd management at igalang ang karapatang pantao sa buong panahon ng kanilang operasyon. Posibleng umarkila ang Senado ng ilang conference room sa Philippine International Convention Center o PICC para sa gaganaping mga pagdinig na may kaugnayan sa 2027 proposed national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dahil nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, marami sa committee rooms sa Senado ang kasalukuyang ginagamit para rito. Aniya, 3 silid na lamang ang natitirang bakante para sa mga regular na legislative hearing. Dahil dito, kailangan nila ng karagdagang pasilidad para hindi rin maantala ang inaasahang pagtalakay sa pambansang budget para sa susunod na taon. Dahil nga papasok ang budget, dahil marami kaming committee hearings na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. Dahil obviously, nagamit yung aming committee hearings sa committee offices sa impeachment. Bukod sa impeachment trial, nakatagda na ring magsimula ang ikalawang regular na sesyon ng Kongreso ngayong darating na July 27, araw ng Lunes. At dahil nadagdag sa schedule ng Senado ang impeachment trial, nagaganapin tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, itatakda ang mga committee at budget hearings sa araw ng Huwebes at Biyernes. Malaking hamon ngayon para sa Senado ang pagsabayin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kanilang trabahong lehislatibo. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi maaaring mapabayaan ng Senado ang kanilang regular na trabaho, gaya ng pagsasagawa ng committee hearings. It's going to be a challenge, honestly. Kagaya ngayon, may nagkaroon ng 2 hearing. On the average, isang hearing is about 4 to 5 hours. So, ang budget hearing, minsan tumatagal pa. So, it's really going to be a challenge. At dahil nagpapatuloy pa ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, nagagamit aniya ang karamihang committee rooms ng Senado kung saan isinasagawa ang mga pagdinig. Bukod dito, nalalapit na rin ang schedule ng budget hearings, kaya nagpaplano na sila SP Gatchalian kung paano mapagsasabay-sabay ang mga ito. But I'll work with the chairman, si Senator JV, kung paano natin i-schedule mabuti. Kaya isa na mga tinitignan namin para sabay-sabay na bihir, magrenta ng committee rooms sa PICC. Mas maikling trial dates ang target ng House Prosecution Team para maipresenta ang mga documentary evidence sa testigo nito laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umani-maling paggamit ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa Miyerkules, July 29 na uumpisahan ng prosekusyon ang paghaharap nito ng mga witness ng mga dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Kaugnay ito ng ginawang withdrawal ng confidential funds. Ayon kay House Prosecution Team, legal spokesperson at isa ring private prosecutor na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., target nilang mapaikli ang trial dates para sa article na confidential funds misused. 31 araw ang una nilang hiling sa Senate Impeachment Court para rito. Pero tulad ng ginawa namin dun sa article on grave threats na pinaiksi namin yan, pinagsisikapan din namin gawin yon para lalong mas mapabilis ang paglilitis nito. Nakahalagahan. Hindi kaya ng budget ng Senado na tugunan ang hiling ng Office of the Vice President na sagutin ang pagkain at inumin ng kanilang defense team, staff at mga testigo sa impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, mas prioridad nito ang budget para sa mga hearing. Nakalaan din anya ang budget ng Senado sa posibleng pagrerenta nila ng ilang pasilidad sa PICC dahil nagagamit na sa impeachment trial ang ilang mga session at committee rooms. Desisyon na yan
management ng Senado kung papayagan o hindi. But it's a basic issue of budget Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize of course yung budget hearings at committee hearings. We cannot afford it, in short. May kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ng kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Inaasahan po nating magkakaisa ang dalawang kapulungan upang manatili po ang momentum ng ating legislative agenda. Inilunsad ng National Bureau of Investigation o NBI ang Task Force Kashkao upang imbestigahan ang umano'y mga irregularidad sa pagdaraos ng 2019 Southeast Asian Games. Naglabas na ng mga sabina ang ahensya laban sa 7 individual. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa Commission on Audit o COA at Bureau of Internal Revenue o BIR para sa mga kaugnay na dokumento. Samantala, ipinahayag ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PISGOC na bukas ito sa anumang investigasyon. Iginiit nito sumailalim sa independent audit at ganap na na-liquidate ang mahigit 2 bilyong pisong pondo batay sa sertifikasyon ng Philippine Sports Commission. Sa global economic at security issues, kabilang na ang mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea ang naging laman ng pag-uusap nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump kahapon, July 23. Ayon naman kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, tiniyak ni President Trump kay PBBM na babanggitin niya ang mga concern ng Pilipinas sa susunod niyang pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. Wala pang detalyeng ibinigay kung kailan ang susunod na pakikipagpulong ng US President sa Pangulo ng China. Ang naturang phone call ng dalawang leader ay nangyari matapos ang pakikipagpulong ni PBBM kay US Secretary of State Marco Rubio at pinumpirma rin ito ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton. Mas matibay na kooperasyon sa depensa, maritime security, cybersecurity at modernisasyon ng sandataang lakas. Ito ang naging pangunahing bunga ng bilateral defense ministerial meeting ni na Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Swedish Defense Minister Paul Jonsson sa Maynila kahapon. Ayon kay Jonsson, nakikita ng Sweden ang malaking potensyal na palawakin ang pakikipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng maritime surveillance, cybersecurity, space technology, hybrid threats at defense innovation. We are eager to deepen our bilateral cooperation with the Philippines as well, and we think there's great potential to doing that. Binigyang diin din ng Sweden official ang matatag nitong suporta sa rules-based international order, freedom of navigation at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Guilty ang naging hatol ng Sandigan Bayan kay Janet Lim Napoles para sa 10 counts ng kasong malversation of public funds through falsification of document. May kinalaman ang kasong ito sa umano'y maanumalyang paghingi niya ng 50 million pesos sa 10 non-government organizations o NGO para umano sa farm inputs. Nakumpiska ng Philippine Coast Guard ang humigit kumulang na 7.1 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang anti-smuggling operation sa west coast ng Zamboanga City kahapon, July 23. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao o CGDSWM, naganap ang seizure sa baybayin ng Barangay Kawit matapos makatanggap ng intelligence report na may mga smuggled cigarettes na inaangkat mula sa isang motorboat. Agad dumakas sa mga smuggler patungo sa karagatan nang dumating ang mga tauhan ng PCG at tuluyang iniwan ang mga kontrabando. Nabigo naman ng PCG na maharang ang bangka dahil sa malalakas na alon. Dinala ang kontrabando sa Coast Guard Station, Zamboanga para sa inventory at pag-turn over sa Bureau of Customs para sa karagdagang investigasyon. Sa Sarangani, nalubog sa baha kahapon ang ilang mga lugar sa lalawigan ng Sarangani matapos ang naranasang malakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Quiapo at epekto ng habagat. Sa video na ito, kita ang mabilis na pagragasa ng tubig na kulay putik na pumasok na sa mga bahay. Nabitak naman ang tulay na ito sa bayan ng Malapatan dahil sa matinding pagragasa ng tubig sa ilog dahil sa malakas na pag-ulan. Nagpatuloy ng bagong airstrikes ang US forces laban sa mga military targets ng Iran nitong Huwebes 5:30 p.m. Eastern Time sa utos ni US President at Commander-in-Chief Donald Trump. Layunin ng misyon na higit pang pabagsakin ang kakayahan ng Iran na magbigay panganib sa mga civilian mariner at commercial vessels sa rehiyon.
Mula nang muling ipatupad ang naval blockade laban sa Iran, 9 na araw na ang nakalilipas, nakapag-redirect na ang US forces ng 12 commercial vessels at nag-disable ng isa pang barko upang hindi makapasok o makalabas sa mga Iranian port at coastal areas. Target ng mga strike ang Islamic Revolutionary Guard Corps upang panagutin ang Iran at bawasan ang banta sa commercial shipping. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.